Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, doon pa rin po tayo sa usapin ng pagsasampa po ng indirect contempt ni Attorney Topacio dito kay Larry Gadon, yung kay Congressman Cerdanya. So, yung kay Haydarian, hindi ko pa napapanood yung video niya, pero base na rin sa mga nakita nating post nga rin niya, medyo nakakaano rin, medyo kumbaga medyo sumobra din yung kanyang mga sinabi doon, kaya siguro nasama siya doon sa pagpapile ng indirect contempt. So, meron naman mga hindi na isama tulad ni Laila de Lima kasi nag-public apology siya base kay Atty. Topacio dahil siguro natunugan daw na yun nga magpapile si Topacio ng indirect contempt. Nag-apology daw si Laila de Lima kaya hindi siya naisama dito sa mga masasampahan ng kaso. Ngayon dito, ipaliliwanag lang muna ni Atty. Neil Abayon ano ba yung pagkakaiba ng direct contempt tsaka yung indirect contempt, tapos bakit ba sinampahan ng reklamong itong mga tatlong personalidad, si Gadon, si Sardanya, tsaka si Haydarian. So para mas magkaroon tayo ng malinaw na konteksto, kasi maraming nagsasabi na kahit yung mga sinampahan ng kaso, na ano daw, political harassment lang daw yung ginagawa dahil nga appointee raw ni Pangulong Duterte yung mga Supreme Court judges. So may halong para daw patigilin sila, patahimikin sila. Kaya sinampahan sila ng kaso. So dito ipaliliwanag ni Atty. Neil Abayon, idol ko po ito kasi napakagaling po niya magpaliwanag pagdating po sa mga batas-batas na yan. So dito wala naman siyang pinapanigan. Kaya lang, nagkakataon lang po talaga na yung mga sinasabi niya is nagkakaroon ng leaning doon. O hindi naman leaning, medyo pumapabor lang sa mga Duterte yung proseso ng tama. Kaya nababagsagan siyang DDS lawyer. Pero anyway, subscribe po kayo dito kay Atty. Neil Abayon. Siyempre, sa channel na rin po natin para maging po kayo, updated po sa mga video na ilalabas po natin. So ito, panoorin na po natin kung ano po yung paliwanag ni Atty. Neil Abayon kung bakit sinampahan ng kaso itong mga personalidad na to. So anyway po, ngayon let's us now go to the discussion. So yung contempt po that is governed by our rules of court, specifically under Rule 71 po yan. And yung contempt po, there is two ways to commit this. So unang-una po, direct contempt. So when you say direct contempt, yan po yung pag may gawin kayo mismo na something disrespectful in the presence po mismo ng mga judges or justices natin. Okay? So direct contempt, pag nasa presensya po kayo or nandun kayo mismo sa harap ng mga judges or justices na gumagawa ng kalokohan. Okay, yan po yung summary niyan. And for indirect contempt naman, there are specific ways to commit this. So kung makita po nyo dyan, Rule 71 Section 3, meron pong A, B, C, D, E, F, G na ways to commit it. Okay, so indirect contempt naman, the way to do this is hindi po kailangan na nasa presensya kayo ng mga judges, ng mga justices natin or mga courts natin. However, meron po kayong mga ginagawang actions na disrespectful to the courts po natin. Okay, so yan. So, ibig sabihin pala, yung direct contempt, sa pagkakaintindi natin, kapag nangyari yung pambabastos sa mga judges, sa loob mismo ng mga korte, habang siguro may nag-hearing, habang may diskusyon, di ba? So, doon ka gumawa ng mga unusual na hindi dapat gawin at nabastusan yung mga judge ng korte, pwede ka nang sampahan ng direct contempt. So, sa aking pagkakaalam, pag direct contempt, antimano, dadamputin ka na kagad at kukulong. So, sa indirect contempt, nangyari po yung maling sobra-sobrang pambabastos o pambabatikos sa mga hurado, sa mga judge, outside na ng korte. Tulad nga in public, sa mga post na ganyan na sinasabi ni Larry Gadon na tuta ng mga Duterte. Diba? Tapos si Sardanya tinawag niyang cuddler daw ng mga korap na politiko yung Supreme Court. So doon pala makikita natin na talagang kumbaga na-differentiate niya na yung bakit indirect contempt yung isinampang kaso dito sa tatlo, kasi wala sila sa korte nung ginawa nila yung sinasabing krimen o yung
yung tawag dito yung pagba yung tawag dito yung pambabastos yun. Kasi meron ako naiisip na words na mas mas applicable kaso hindi natin mabanggit kasi medyo malalim eh. Pero yun na nga lang yung pambabastos di umano dito sa Supreme Court nangyari sa social media. So wala sa korte kaya indirect contempt. So yan po yung difference ng direct and indirect contempt. So regarding po sa mga legal luminaries natin that will fall under more or less po pwede yan pumasok dito sa letter A. Misbehavior of an officer of court in the performance of his duties or in his official transactions. Okay? Kasi tatandaan po natin when you are called a legal luminary then more or less po or most likely you are a member of the judiciary as a lawyer. Okay? Because if you are a lawyer po kasi automatic po yan na officer kami of the court. Nasa lawyer's oath po talaga namin yan na manunumpa kami as officers of the court and that we swear to uphold and protect the Constitution and the laws of the land po and to not influence or induce other individuals or our clients to violate the Constitution or the laws. Yan po yung sinumpaan namin as a lawyer. Okay? So again, so bakit kaya si Larry Gadon hindi alam yan? Na kapag abogado ka pala, officer of the court ka na. So dito bakit ganun yung ginawa ni Larry Gadon? Although, dati siyang abogado, di ba? Yung nga lang, na-disbar. Kaya sabi nila, bobo daw yun. Dahil nga na-disbar. Pero, considering dati siyang abogado, so dati na siyang naging officer of the court. Pero bakit ganun yung naging asal niya nung naglabas ng SC rule, di ba, ng pagbasura sa impeachment. So, sumobra siya doon. Kaya yung kaibigan niya si Atty. Topacio, no choice siya. Kailangan niya sampahan ng kaso si Larry Gadon kasi nga, officer of the court si Topacio eh. Kaya wala daw personalan, pasensya ka na Larry ka doon, sabi niya. See you in court daw. So again, as a lawyer po, we are automatically officers of the court. Therefore, pwede po yun siya pumasok dito under letter A, yung mga ganong statements po ng legal luminary, provided however na they were doing that in the performance of their official duties or official transactions as an officer of the court. Okay? So kung yung mga statements po ng mga legal luminary na yon na ini-induce or in-influence nila yung mga ibang tao na i-violate yung Supreme Court decision, if they did that in their capacity as a lawyer, di pwede po yan sila pumasok dito sa letter A. Okay? Kaya nga in my previous video, sinabi ko that can be considered as a criminal act on the part of dun sa sa public officer kasi yung public officer dun yung mangyayari siya yung hindi susunod sa isang batas eh. So if you perform an official function po nyo as a public officer tapos that is against a Supreme Court decision, a law of the land, pwede po yan pumasok under. So when you say it is the improper use of your office or your functions in performing your official duties. So yun po yung criminal act na pwede pumasok doon. Tapos dagdag pa po doon yung mga legal luminary. Aside from them, pwede maging principal by inducement doon sa case, pwede rin po sila pumasok pa dito under letter A, section 3 of Rule 71 for indirect contempt. So yun po yung mga potential and possible liabilities po ng isang legal luminary na nagsasabi po ng mga statements that will induce, influence, or coerce other individuals to violate po a Supreme Court decision. Okay? So yung mga legal luminaries pala na Tito Soto, ni Senator Soto, pwede rin palang masampahan ng indirect contempt. So, yung legal luminaries na binabanggit kasi ni Tito Soto ron, possible, mga lawyer din po yun. Kasi, ba't ka naman makikinig sa hindi lawyer? Kung ang usapin, di ba, konstitusyon, mga batas, tapos makikinig ka sa yung kanilang argumento, kung hindi ka naman abogado or judge, di ba? So, sabi natin, abogado na lang. So, malamang sa malamang, yung legal luminaries na binabanggit ni Tito Soto, mga abogado rin, so possible din silang masampahan ng indirect contempt kasi nga, nilalabag nila yung kanilang sinumpaan na maging officer of the court, di ba? So, doon pa lang, medyo sablay. Dapat siguro pag-aralan din nila Atty. Topacio yung kay Tito Soto. Pero yun nga lang, mag-aantay pa sila ng kung ano yung magiging sagot ni Tito Soto, kung itutuloy ba yung
impeachment o hindi kasi nga didepende siya dun sa legal luminaries niya kung ano daw yung magiging pasya o ano yung ibibigay sa kanyang argumento. So, yan ang antayin natin. Okay. Pwede yan sila pumasok dito under letter D. Any improper conduct tending directly or indirectly to impede, obstruct, or degrade the administration of justice. Okay? So, ang una-una po, ang take note natin dito, ang sinabi nga actually is tending only. Diba? So, when you say tending, that is a possibility na meron kang gagawin that will impede, obstruct, or degrade the administration of justice. Therefore, dapat po yung gawin mo is not an actual obstruction or degrading, but rather, pag it will only tend to, to impede, obstruct, or degrade, pwede na po yan siya maging indirect contempt. Okay? So again, take note po, any improper conduct tending, di ba? Hindi actual po yung requirement ng batas natin. As long as there is a possibility that can be considered as indirect contempt under letter D, pag yung actions mo po has a chance to impede, obstruct, or degrade the administration of justice. Okay? Pero hindi po ibig sabihin na ginamit dito na word is tending is dapat yung kaso is flimsy or mahina tapos pwede na siya ma-cite for indirect contempt. Hindi po yan ganun naman. Meron din pong protection na ginawa yung Supreme Court dyan from abuses po sa mga Supreme Court decisions nila. So yung definition po ng tending dito ng Supreme Court sa mga kaso nila ay dapat yung tending na yan has a serious or imminent threat of actually happening. Hindi yung suntok sa buwan, di ba? Hindi po yung kung may gagawin ka or may statement ka tapos sobrang suntok sa buwan na may impede, ma-obstruct or ma-degrade mo yung administration of justice. Okay? So yung requirement dyan again, dapat yung tending na yan has a high chance po na magkaroon pa rin ng impede, obstruct, or degrade of the administration of justice. Okay? So in other words po, stricto yung Supreme Court dyan. And as a matter of fact po, sa Supreme Court decision, ang kailangan ng evidence dyan is proof beyond reasonable doubt. Okay? So again, ulitin ko lang po, tending to directly or indirectly impede, obstruct, or degrade, provided however that it must be serious and imminent. Okay? Na mataas po yung posibilidad na mangyari nga yung impede, obstruct, or degrade dun po sa mga actions mo para po pwede ka maging liable for indirect contempt under letter D of Section 3, Rule 71 of the Rules of Court. Okay? Yan po yung gusto ko lang din klaruhin talaga. So una-una po tingnan muna natin yung statement nito ni Congressman Sendanya. So yung summary po dito, yung sabi ng Batas PH, Akbayan Solon warns Supreme Court Justices of possible impeachment traps. Okay, so kung ito lang yung statement niya, ito lang, natatakutin niya. Actually, hindi nga to threat eh. Pagbasahin natin ito pong header ng post na to. Pagbasahin po natin to, kung ako po tatanungin yung assessment ko po, this is not something that has a chance to directly or indirectly impede, degrade, or obstruct the administration of justice. Kasi kung tatandaan po natin, totoo naman talaga na yung power of impeachment is with Congress. Okay? Therefore, sinasabi lang niya dito, kung ito lang po, again, kung ito po yung babasahin natin yung header, hindi pa po ito yung full assessment ko kasi nasa header pa lang po tayo. Okay? So again, pag sa header pa lang, this is a safe statement po na hindi siya pwede or mahirap po siya makonsider as indirect contempt based po on my professional assessment. Okay? So ngayon, punta po tayo sa iba pa niyang statements. So ito po sabi niya, impeachment case versus Supreme Court Justices, and then basahin na lang po natin directly yung mga sinabi niya. Ito pong may quotation marks. Our justices chose to serve the interests of the Dutertes and shield the VP from accountability. Filipinos deserve an independent Supreme Court and should hold the court accountable if it falls short of that. May kalalagyan ang pagtataksil sa taong bayan. Kasali na riyan ang posibleng impeachment. Okay? And then next, again, yung quotation na po na sinabi niya mismo, nireduce ng Supreme Court ang kanyang sarili bilang Supreme Cuddler of the Philippines. The dismissal of the impeachment sets a dangerous precedent. Lahat ng tiwaling politiko pwedeng magtago sa likod ng Supreme Court at takasan ang pananagutan sa sambayanan. So kung makita po ngayon ninyo yung full context ng statement niya, medyo iba na po, 'di ba? Yung substance ng statement niya from this header. Pag ito general statements, okay lang. Pero pag basahin niyo na po yung actual, medyo may na po, 'di ba? May mga patama na and mga conclusory remarks. So if we will look at this statement niya, ako po personally, ang tingin ko, pwede to siya ma-consider as a contemptuous statement. Kasi unang-una po he is giving conclusions na yung Supreme Court daw natin are only serving
serving the interests of the Dutertes. So, that is an allegation. Where is your evidence to establish that? Diba? Hindi naman porket nag-decide yung Supreme Court in favor of a certain person who happens to have the last name of Duterte is ibig sabihin, pinaboran lang niya yung Duterte family. Diba? It does not work. At saka, siningil out kasi yung buong institusyon yung binanatan dito ni Serdanya. Okay lang siguro kung ang binanatan niya yung mga judges, di ba? Siguro dapat sinabi niya, yung mga judges cuddler ng mga korap na politiko. So paano doon medyo wala kang pinpoint kung sino. Kaso ang ginamit niya kasi yung Supreme Court. So yung buong institusyon yung binigyan niya ng pangit na imahe na nakakasira, di ba? So yun siguro yung mga naging factor kung baga yun yung naging nakita nila Atty. Topacio. Kaya isinama nila itong si Sardanya kasi masyadong matalim yung mahadira, di ba? Yung bunganga kasi nitong aktivista na to, kaya hindi natin masisisi. Yan talaga yung nila, training nila sa grupo nila. Kailangan mahadira sila. Yung matatalim yung mga dila, kaya hindi marunong pumoreno. Tapos pagka binabaan ng resolution o ng hinatulan niya na makulong, iiyak-iyak. Ang lakas ng na maghamon. Tapos pag nakuwang desisyon hindi pumabor sa kanya, iiyak-iyak at sasabihin may pinapaboran daw yung Korte Suprema. It does not work that way. As a matter of fact, sa Supreme Court decision, may legal basis nga pong mga sinite dun eh. So dito pa lang po, posible to siya makonsider as, again, as indirect contempt, considering na para pong there is a chance ngayon na yung mga tao will start to question the impartiality, the integrity of the judicial system natin. And not only of any court, but our higher court po dito, the Supreme Court po, yung kine-question niya mismo. So pag doon, So tama rin si attorney na siyempre, lalo na yung mga alam niyo, yung hindi masyadong naiintindihan kung paano yung galaw sa gobyerno, especially sa judiciary natin. Ang iisipin talaga, ganyan. Parang nabibrainwash ngayon yung mga nire-recruit nilang mga kabataan, mga mahihina yung pagkakaintindi doon sa batas. Lumalabas, yun nga, na napapaniwala nila na yung korte rito dito sa Pilipinas, korte natin, may pinapanigan. Pero ang totoo niya, ng korte natin, talagang nagkakataon lang talaga na merong pwedeng pumabor sa iyo o pwedeng hindi rin sa kabila naman pumabor. Talagang mahirap lang tanggapin. Pero wag lang, kumbaga, dapat may boundary yung pagbatikos mo dun sa resulta para di ka masama dun sa indirect contempt. Pag doon baka ma-insight niya ngayon yung mga taong bayan tulad po natin na we start questioning the decisions of the Supreme Court. So pag ganyan po, ano mangyayari? Pag ganyan po, there is now a high probability or high chance na magkaroon ng judicial instability considering pa po na he is a public figure na meron din talaga mga taong nakikinig sa kanya. Tapos kung yung mga tao po ay maniwala talaga sa kanya tapos hindi na sumunod sa mga Supreme Court decisions, sa mga Supreme Court orders, and then of course that will clearly impede po the administration of justice in our country. So yun po yung sa tingin ko lang pag ito na po basahin talaga natin yung full statement niya. Plus titingnan po yun, sinabi pa niya, ni-reduce ng Supreme Court ang kanyang sarili bilang Supreme Cuddler of the Philippines. Diba, if you make remarks like this kasi, it might seem political speech lang, but we have to remember, political speech, the freedom of speech po is not absolute. Diba? Yes, it is a fundamental right po natin yan that is in the Bill of Rights. So, ibig sabihin lang, in every rules, there's always exemption. Pero, yung exemption na yun is may boundary. So, kung sumobra siya dun sa boundary na yun, di ba parang sa sukat lang ng lupa, di ba? Kapag ikaw nag-exceed doon sa boundary mo, pwede ka na mareklamo. Dahil nga, kinuha mo na yung excess di ba? Yung boundary mo, sumobra ka So, pwede ka mareklamo at kailangan mong panagutan yung reklamong isinampa sa'yo kapag napatunayan, lumagpas ka doon sa boundary.
However, it is not absolute in the sense na if there is a dangerous tendency po of a substantive evil na posibleng mangyari sa bansa natin, pwede po yan i-regulate or i-penalize ng ating batas or ng ating courts, di ba? So dito sa situation ni Rep. Sandanya, since he is making statements that can possibly lead to which leads to yung disobedience ng taong bayan po sa judiciary natin, so hindi na po yan siya protected ng free speech or posible po siyang ma-argue na hindi na siya protected ng free speech. Yan po yung professional assessment ko of the situation. Okay? Kasi iba na po kasi yung mga ganitong statements sa may mga conclusion ka na you are clearly insulting, and yung mga statements po ganito will clearly affect po the reputation po and the impartiality of our courts from making mga objective discussion na statements, 'di ba? Kasi ito, yun nga sinabi niya, Supreme Cuddler, conclusion na agad siya. Tapos Supreme Cuddler kasi daw they only serve the interest of the Dutertes, yung Supreme Court. At dahil daw doon ngayon, pwede lang tumakbo sa Supreme Court para magtago daw yung mga abusadong public figures or public officers po. So yung question na kasi diyan, what is your basis to make those allegations? That is very malicious if you ask me. Siguro gusto niya buwagin na yung Supreme Court, ang maghahatol na lang yung House of Representatives. Kasi sa House of Representatives, naniniwala sila mas accurate mas tama daw yung kanilang mga paggagawa ng investigasyon na sinusunod nila ang lahat-lahat. Kahit na, alam niyo yun, kahit yung taong bayan na hindi naman nag-aral ng batas, nakikitang may mali, pero dito sa mga tukmul na to, para sa kanila, yung House of Representatives, yun yung pinaka-perfect. At yung Supreme Court, pagdating sa batas, walang sinabi sa House of Representatives. Pero kung gumawa sana to siya ng statements, let's say na sabihin niya in the old impeachment cases po, yung Francisco versus HOR, the requirement of initiation was only this and that. However, in this case ngayon, yung Duterte versus HOR, yung ginawa na ng Supreme Court, the requirements for the initiation is already this and that. In short, parang i-compare mo ba para makita talaga yung full picture. Pag ganun, medyo objective po yun. So pag ganun, hindi yun siya contemptuous statement. Pero like what I said, mga ganito nga mga personal attacks, pwede na po siya i-argue talaga na this can be considered as indirect contempt. Again, that is my profession. So yun nga, dahil nga doon sa mga sinabi niyang yun, sabi nga ni Atty. Nilabayon, kung pinagko-compare mo lang naman yung mga jurisprudence, yung mga nangyaring mga kaso before saka sa kaso ngayon, hindi ka masasama doon sa indirect contempt ni Topacio. Siguro, nakita na nga nila Topacio na, teka, lumagpas na sa boundary nitong congressman na to, kailangan ng masampulan talaga. Kasi nga marami na nambabalahura sa Supreme Court na pinababayaan lang dahil siguro yun nga iniisip nila na meron tayong freedom of expression tsaka speech, di ba? So, nakita doon siguro nila Topacio na sumobra na itong kongresista na to. Kaya wala silang choice. Bilang officer of the court, kailangan nila ipagtanggol yung Supreme Court dahil nga masyado ng na nababalahura, napapahiya, masyado ng binabastos. Kaya ginagawa lang nila yung kailang tungkulin bilang mga abogado. So, antayin natin. Kasi yung palang reklamo pa lang naman yan. At sasagutin pa nila sa korte yan bago pa magbigay ng hatol. Kaya maroon tayong due process. Siyempre, kailangan bigyan ng due process yung tukmul na yon para wala naman siyang masabi. Pero alam naman natin, kapag hindi pumabor sa kanila yung magiging desisyon ng korte, meron pa rin silang negative na statement, di ba? Na ilalabas na hindi naman sila napagbigyan. So, expected na natin yan, pero antay pa rin natin kung ano yung magiging resulta ng sinampang indirect contempt laban sa tukmul na congressman na to. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.